Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 8 hanggang 14. So mga Pisces, simulan na natin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy, the Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the King of Swords. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Pentacles. Yes, yes, yes. Napakaganda. In the area of your near future, meron po kayong the King of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron din po kayong, wow, the Magician card. In the area of your fortune, the Nine of Swords. Maganda to. Nasa fortune area pa. So congrats po. In the area of your divine messages, you have the World card. Yes. At ang outcome nyo po for the week, Pisces, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, thank you po muna for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, naku, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong libreng reading for Pisces dito sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, the Seven of Cups. Sabi na yung spirit guides, huwag kang malito. Huwag kang ma-confuse because yung mga options ay darating. Hakaisip ka rin daw ng tamang paraan, tamang proseso, or tamang hakbang patungkol sa mga bagay na gusto mong gawin. Nakikita ko rito, marami kang naiisip na paraan para maikasakatuparan mo yung isang bagay. Pero dahil sa sobrang daming paraan na maaari mong pwedeng gawin, doon nanganganak ng confusion or pagkalito. Kasi hindi mo alam kung ito ba gagawin ko o yan. Baka ito, baka yun. Baka much better to. Napapangunahan ka ng kaba, overthinking, overanalyzing, kaya lalong hindi ka makapag-isip ng tama dito. Sabi na yung spirit guides, kalamayin mo ang iyong emosyon and learn to listen to your intuition para malaman mo kung ano ba talaga dito ang gusto mo na pwede mong hawakan, pwede mong hakbangan, at pwede mong gamitin. Okay? Kapag payapa ang isip, payapa ang puso, mahahanap mo yung para sa'yo. Okay? Kung ano yung bet. Kung ano yung best option to take. Okay? Partneran natin to ng card of the week. Balance. Find balance to maintain harmony in relationships. So, kailangan daw balance silang lahat. Narinig ko dito, wag mong madaliin. Wag mong pahirapan ang sarili mo sa proseso. Take your time. Clarity will come. Okay? Kapag hindi ka nagmamadali, pag hindi mo pine-pressure ang sarili mo or pinapahirapan ang sarili mo, doon papasok yung kaliwanagan at kalinawan tungkol sa mga kinakaharap mo ngayon. Okay? At the center, meron po kayong Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles ay this week, naghahanap ka ng paraan kung paano mo masusupply yung financial needs sa mga obligasyon mo. Example, this week, kayo ay nag-iisip kasi nilatag na sa kumpanya kung ano yung theme sa Christmas party. Marami ka mga dapat asikasuhin sa paparating na okasyon, no? And you're thinking, teka, ano ba dapat kong gawin para makasupply ako dito or makahanap ako ng pera pambili ng mga ito. No? Kitang-kita ko yung concern mo, Pisces, sa pag-iisip sa kung paano ka aatake, didiskarte pagdating sa pera. Pero wag ka mag-alala, nakita ko rito, things will be stable. And narinig ko talaga yung term na makakaroon ka din. Makakahanap ka ng paraan. Di ka mawawala ng pera. Okay? I-claim mo yan sa baba. Hindi ako mawawala ng pera. I-claim mo yan so that the money will come in swiftly and quickly. Okay? Clarify natin to. Queen of Pentacles. Siya nga pala, Pisces, since ito po ay weekly reading, ano yung mga hinihintay mo na gusto mong makuha this time? Example, I claim this week, yung hinihintay kong blank ay dumating na, kailangan ko kasi. Parang ganyan. So, i-claim, i-manifest mo sa baba, it will come true. Queen of Pentacles, the Devil card. Yes, marami kang negative thinking na baka hindi ko kaya, baka di ko mabayaran, baka hindi ako bayaran,
Baka hindi ko makuha yung iniipon ko, no? Baka hindi sumapat yung pera ko, no? Pinapangunahan mo daw agad yung sitwasyon. Imbes na isipin mo na lang kung ano yung mga kaya mong gawin para maabot mo yung desired mong financial needs at this time or resources. Nakita ko rito na huwag kang makinig sa mga negative people around you na pinapababa ang iyong moral o pinapababa ang iyong confidence, kumbaga. You need to stand tall and believe in your ability na kaya mo to. Okay, kumawala ka sa kadena ng negatibong pananaw and fight for the things na alam mong kayang-kaya mo. Halimbawa, ang balak mo mag-apply as call center, nurse graduate ka, for example, walang mahanap na trabaho. Tapos sinasabihan ka ng mga tao sa paligid mo na, huwag ka mag-apply dyan, nurse ka, dapat sa nurse ka lang, chu-chu-chu. Wala nga mapasukan, ano gagawin natin, di ba? So, nakaisip ka ng paraan. Sabi mo, pwede ako mag-call center muna para may resources, para may pera, example lang. So, huwag kang magpakatali sa mga negative thinking. Fight for what you think is profitable. Fight for what you think is promising para sa'yo. Kasi, alam mo naman yan mararamdaman mo naman kung workable ba sa'yo o bagay sa'yo, di ba? So, kumawala ka sa kadena nila. Gawin mo yung gusto mo. Gawin mo yung pangarap mo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Swords. You need to focus on your strategy. Okay? Kailangan daw malinaw sa isip mo, Pisces, this time, kung ano yung gusto mo, kung ano yung hakbang, kung paano siya gagawin, at ano yung outcome. No? Kailangan ganun kalinis, ganun kalinaw, para kapag nagsimula ka na, wala nang atrasan to. At saka walang delay. Okay? Hindi ka malilito along the way. Parang ganyan. So, you need to strategize, be firm. Narinig ko rin dito magsalita ka. I don't know why. Kailangan mo daw magsalita, sabihin mo ang totoo, sabihin mo nararamdaman mo, para once and for all maintindihan ka nila. Para hindi rin sila nalilito sa ginagawa mo. At para maging malinaw na rin sa'yo kung ano yung kakahinatnan kapag nagsalita ka or sinabi mo yung naiisip mo. Because other people in your life are very, very confused tukol sa'yo. Hindi ka nila maintindihan, hindi ka nila makapa, hindi ka nila maarok, kumbaga. So you need to really be open on what you truly feel and tell them straightforward na ito yung gusto ko, ito pangarap ko, ito gagawin ko. No? Parang ganyan. King of Swords, clarify natin. Siya nga pala, Pisces, anong birthday mo? Comment down below. Ikaw by February Pisces or March Pisces? Paramihan kayo kung gaano karami ang February Pisces dito at mga March Pisces. Sulat niyo po sa baba. King of Swords. The Ten of Swords. Yes. Bumangon ka sa kumunoy or sa pinaglagapan mo, no, na mga problema or issue, no? Kailangan tayo ay lalaban, tayo ay babawi, tayo ay babangon, aahon tayo, kumbaga. At huwag kang masanay na lagi kang nasa baba dyan at dinadamdam mo yung pain, dinadamdam mo yung pagkalugi, heartbreak. Nako, walang patutunguhan yan. Siguro a day or two, sige, damhin mo, namnamin mo yung nangyari, pakiramdaman mo kung ano yung talagang nararamdaman mo, pero lagi mo isipin babangon tayo. Okay? Babangon, 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 babawi tayo. Kaya kailangan magplano, mag-isip para hindi ka bumalik dito, para hindi ka lumagapak uli doon, no? You need to be smart enough this time. Okay? In the area of what you need, you have the Hierophant. You need higher knowledge. Kailangan mo ng payo, tulong, or assistance, guidance from someone na talagang vina-value mo yung kanyang opinion. Halimbawa, ng boss mo, ng dati mong teacher, ng tito mo, ng pinsan mong magaling, matalino na talagang gagabayan ka sa kinakaharap mo ngayon. Listen to them. Listen to their guidance para tama yung hakbang moving forward or makadagdag dun sa inaasikaso mo, lumawak ang isip mo para hindi ka na confused sa mga dapat mong harapin. Nakita ko rin dito, what you need is commitment. Okay? Meron kang balak gawin na diskarte tukol sa pera mo, tukol sa buhay mo. And your spirit guides are giving you this advice na kailangan talaga committed ka dyan. Hindi yung ngayon gagawin mo, bukas hindi, sa isang linggo na ulit. Kailangan consistent effort para makita mo yung resulta at development, para makita mo rin kung ano pa yung mga effort na dapat kong i-exert
in order for me to win this. Okay? Kailangan daw mag-commit ka dyan at maging seryoso tukol sa aasikasuhin mo na yan. Okay? The Hierophant is being clarified by the Four of Pentacles. Wow. You have 4 here telling you you are protected. So, i-claim mo yan sa baba. 4 is mine. I am protected, guided by my angel guide, and by my spirit guides. Okay? So, you are very, very lucky and blessed. 4 of Pentacles, clarifying our Hierophant. Sabi dito, Pisces, you need to let go. Let go of something na maling akala or maling paniniwala. Halimbawa, ganito ang paniniwala mo pagdating sa pera, pagdating sa ipon, pagdating sa pautang. Halimbawa lang. So, pag na-realize mo, ay, mali pala yun. Kaya pala, lagi akong may problema sa pera kasi mali pala yung paniniwala ko na yun. So, babaguhin mo siya, you will know the right thing to do pagdating sa pera. Ganon din pagdating sa trabaho. Halimbawa, gantong paraan mo inaasikaso ang mga dokumento, everyday kang pumapasok. And then na-realize mo, ay, mali pala yun. Kailangan ko pala i-let go yung mali kong routine, mali kong paniniwala, mali kong atake para tumama na siya this time. So, kailangan talaga mag-commit ka dito para malaman mo kung ano yung mga bagay na dapat mo i-let go para maging stable na yan. Okay? Kung ano man yung ginagawa mo this time. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles naman, in this position, sinasabi na yung spirit guides na gusto mo kasing maging stable na ang buhay mo. Ayaw mo na laging umuutang, laging, I don't know why, nakita ko lagi kang umiiwas sa Bombay kapag naniningil na. Nako, may specific Pisces dyan na kapag singilan na at nagatago. So, ayaw mo na laging maramdaman yung ganun. Or ayaw mo na laging parami pangamba ka kung may pagkain ba bukas, may pagkain ba next month, makakabayad ba ng tuition fee next month, no? Ayaw mo na ng ganong feeling. And gusto mo na maging stable lahat. Pera, career, negosyo, future. Kaya ginagawa mo ngayon ang lahat ng paraan para maging ayos ang resources mo when it comes to your financial needs. At kumakawala ka na talaga sa maling pattern. Maling pattern to eh. Paulit-ulit mong ginagawa noon, kaya paulit-ulit lang din ang problema. Kaya hinahanap mo yung paraan para kumawala ka dito, which is good for you. Okay? The Four of Pentacles, i-clarify natin. The Four of Pentacles being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, talagang nagbabago na ang kapalaran. You're very, very lucky this time to be able to do the right thing at yung balik nito ay pabor sa'yo. Okay? For example, bigla-bigla stable na yung kita, permanente na bigla yung kontrata, okay yung takbo ng negosyo, dumadami yung kliyente, dumadami yung kita, no? So, kung ano man daw yung mga pinapangalagaan mo na gusto mong maging stable sa buhay mo, nagabago na siya in your favor. No? So, congrats po. Example din, meron kang pinipilahan or meron kang pinipresent na presentation sa inyong kumpanya, sa inyong department, bigla-bigla bibilis yan at matatapos na this week. Parang ganun. So, asahan mo ang paggaan ng lahat at kung ano man to mga niyayakap mo at importante sa'yo, it will be on a good state. So, congrats po sa inyo, Pisces. In the area of your near future, meron po kayong King of Cups. In the near future, sabi na yung spirit guides, you need to be more expressive, Pisces, pagdating sa mga bagay na nararamdaman mo. Huwag mo daw kimkimin. Especially halimbawa kung sobrang busy mo sa work, sobrang busy mo sa financial aspect mo, na para bagang you feel like walang nakakaunawa sa'yo, wala kang nakakausap, no? So panahon to para maging open ka sa feelings mo. Harapin mo na yung mga emotions mo na pilit mong tinatakasan, pilit mong iniiwasan so that makaramdam ka na ng paggaan sa damdamin mo, makawala ka na sa chaotic energy at maging peaceful ang life. Okay? Panahon na to para harapin yung iyong nararamdaman. Okay? King of Cups, clarify natin. King of Cups being clarified by the Queen of Pentacles. Binalik din tayo. Talaga namang kaching-kaching, multiplying your resources. Nakita ko rito na kapag hinarap mo na yung nararamdaman mo, kung ano yung issue mo, kung ano yung kinikimkim mo, at na-let out mo na yan, people around you will understand kung saan ka nanggagaling.
will understand your grind, will understand your alalahanin, and the people around you will actually help you para sagutin kung ano man itong mga pangamba mo. For example, may pangamba ka about sa pera, about sa future, about sa ipon, sa mga utang. Kung ano man yung mga pinapangambahan mo pagdating sa mga resources mo, nakita ko na kapag na-address mo na yan, magiging payapa ka na. Halimbawa, sa pamilya, ikaw yung breadwinner, and then kinikimkim mo lagi na wala kang ipon, na wala ka na mabili tungkol sa sarili mo, para sa sarili mo. Kapag inaddress mo na yan sa family mo na parang, huy, sana naman kahit maliit lang na portion matabi ko for myself para makabili ako. So, naiintindihan nila yung naramdaman mo. Ma-address mo na yung needs mo ngayon. And mabibigyan mo na yan ng supply, lalago na, at magiging okay na ang lahat. Payapa ka na. Parang ganon. Okay? So, you need to think about this time. Ano ba yung mga kinikimkim para ma-address na at lumago na yung dapat lumago sa life mo. In your challenge, heal through art. Kung meron ka mga problema or frustrations, gumawa ka daw ng mga valuable arts or outlet mo para doon mo ihinga, doon mo itapon lahat ng frustration, galit, inip. Halimbawa, busy-busy ka lagi sa trabaho, sa opisina, o kung saan ka man nag-work, talagang busit na busit ka, laging kang stressed out. So maghanap ka ng ways para doon mo maitapon yung mga naramdaman mo na yan. Halimbawa, videoke, o kaya pagaganchilyo, no? Kung ano man yung talagang gusto mo na nalilibang ka, doon mo ibaling lahat ng naramdaman mo na yan. Okay? In another message, no boundaries, difficult to establish healthy respect. Take care to ensure your needs are met, respect, self-care, and limits. Sabi ko nga sa inyo, panahon na para sabihin mo, ipaunawa mo, iparamdam mo, magsalita ka na at ilabas mo na yung kinikimkim mo emosyon para maunawaan ka na. Ibigay sa iyo yung karampatang respeto, karampatang alaga na dati pinapabayaan mo lang, hinahayaan mo lang, so that people will give you what you want. Okay? In your challenge, meron po kayong magician card. Sabi dito, kaya siya challenge, takot kang kumilos. Because magician card is a card of action. No? Kapag lumalabas kasi to, sinasabihan ka na time na to take action about something. Especially sa mga gumugulo sa isip mo. Panahon na para harapin yan, actionan. Pero dahil po nasa challenge portion siya, parang takot kang kumilos. Takot kang i-execute yung plano mo. Takot kang humakbang. Or ini-stall mo kasi sabi mo hindi pa ako ready, nai-stress ka pa, naguguluhan ka pa. Pero panahon na talaga to para upuan. Wag nang iwasan. Para once and for all, maplansya na, malakad mo na, magawa mo na. Okay? So, kung kayo man po ay dumadanas ngayon ng may maganda kang plano pero parang ayaw mong gawin. Ayaw mong mag-isip ng paraan kung paano siya sisimulan, kumbaga. And naghahanap ka ngayon ng maraming excuse na, kasi nga ganito, kasi nga ganyan, kaya hindi ko pa magawa. So, you need to ask yourself, kailan ko ba to gagawin? At ano yung mga dapat ko munang makuha para magawa ko na siya? Or nag-excuse lang ako? Mga ganyan. So, think about that. Magician card, you have the 7 of Wands. Yes, nirarattle ka na ng mga tao sa paligid mo. Sabi, Pisces, kailan ka ba gagalaw? Kala ko ba plano mo yung ganito? Gagawin mo yung ganito? Ano nangyari sa'yo? So, sobra-sobra na yung pressure sa paligid. At some point, doon nag-uugat yung lalong kalituhan at lalong burden. Kaya parang lalo kang nawawala ng kumpiyansa humakbang. Because those pressure from other people talaga namang sobra-sobra na. Pero nakita ko rito na you need to defend itong position mo. You need to defend and explain yourself para maunawaan ka at para meron ka ding makahuntahan, makausap na magbibigay sa'yo ng kaliwanagan tungkol sa mga dapat mong aksyonan. Okay? Kasi nakita ko rito masyado mong pinaprotektahan ng sarili mo, sheltered ka, or nandun ka, masyado kang komportable sa play safe zone mo, and kailangan mong kumawala dyan at humakbang na. Okay? In your fortune, you have uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Napakaganda ng kwento nitong dragon na ito. Tingnan mo siya. Na-discover niya yung treasure pero hindi ganong kalalim. Naghukay lang siya ng mababaw pero nakita niya. So anong ibig sabihin yan para sa inyo, Pisces?
Huwag mo laging isipin na mahirap. Gumawa ka muna, kumilos ka muna at marirealize mo na, ay, madali lang pala, kayang-kaya ko pala to. Buti pala gumawa ako, buti pala hindi ako nagpatalo sa mga takot ko. Parang ganun to. Mababaw mo lang makukuha yung treasure basta kumilos ka. At ma-realize mo na kayang-kaya pala. Okay? Another message, faraway places, get ready for new horizon. Wow! Sabi rito, meron kang bagong maaabot, bagong magagalawan, bagong maa-achieve. Kaya nga sabi ko sa inyo, things are getting better, aandar na for the stability na hinahangad mo. So, excited ako for you. Meron kang milestone na makukuha, good news, announcement, may paggalaw. Congrats po. I-claim mo yan, i-claim mo. In your fortune, meron po kayong the Nine of Swords. Asahan mo daw, Pisces, this week, gagaan yung mga alalahanin mo. Parang meron ka mapapatunayan na parang, ay, bakit ko ba pinoproblema yun? Eh, hindi naman pala mangyayari. Ba't ko pa dinibdib yun? Bakit ko pa inisip masyado? Bakit ako nagpaka-stress? Eh, okay naman pala ang lahat. So, parang ngayong linggong ito, makakahinga ka ng maluwag tungkol sa mga bagay na pinoproblema mo. Because you're gonna realize, okay pala to. Hindi pala ako dapat matakot. Parang ganyan, okay? I-clarify natin to. The Nine of Swords being clarified by the Eight of Wands. Yes, may darating sa iyong mabilis na balita o mabilis na development, whether tatawagan ka na okay na pala ang lahat, or tatawagan ka to confirm na wala ka nang dapat ikatakot, ikaalala kasi okay na, no? So kung ano man tong mabilis sa balitang darating na papawi sa lahat ng mga alalahanin mo, ay nako, good for you to kasi makakahinga ka na ng maluwag. And Eight of Wands po ay isang malaking indikasyon na nasa tamang direksyon ka. Kaya kung ngayon at Pisces, nag-aalala ka kung anong gagawin ko, anong dapat kong simula, nakakatakot, nakakalito. Don't worry. You're on the right path. Makikita mo rin sooner than later kung anong bunga nito, kung anong mangyayari, and God is protecting you. You're on the right direction. Okay? So congrats po. I-like mo na to, i-claim mo to. You're on the right direction. Malulusaw na lahat ng alalahanin mo. Congrats po. In your divine messages, the end of a tough cycle approaches. Yes, malapit nang matapos lahat ng pinaghihirapan mong mabigat, nakakalito, sakit sa ulo, lahat ng alalahanin. Nako, ending na yan, and you are now starting something new. Congrats po. You have confidence is your key to success. Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan talaga confident ka at kilalang kilala mo yung sarili mo, no? Palaban ka, and you are really fighting for the things that you want, at huwag ka nang papatali pa sa mga bagay na yan. Pag may tiwala ka sa sarili mo, kaya mo kahit ano. Okay? In your divine messages, the World card. Sabi ko nga sa inyo, makukompleto na, masasara mo na yung isang mahirap na portion ng buhay mo. Example, review, training, interview, pasahan ng dokumento, away, kung ano man yan. Kung ano man yung mabigat na yan at nakakalito sa'yo, pahirap sa'yo, no? Matatapos na daw yan. Talagang end of a tough cycle talaga ito. Pasara na, patapos na, at papasok ka na sa bagong era ng buhay mo. So, anong advice sa'yo na yung Spirit Guides, Pisces? Learn to close yung mga bagay na talagang tapos na. Huwag mo nang hayaang nakaawang pa yung pintuan na yun kasi lalo kang aasa. Eh alam mo namang tapos na yun, wala na yun. So, always close something. Let it go, sabi nga ni Queen Elsa. And face your new future, face your new life. Nandito yung mga bagong bagay para sa'yo. Okay? Napaka-importante niyan. Sa kasabi rin dito, huwag kang mahiya. Get out of your shell. Abutin mo yung pangarap mo. Abutin mo yung gusto mo. Huwag kang magkubli sa mga takot mo at alalahanin. Okay? Oops, tumapon. Kunin natin. Dalawa. Yes, we have, wow, the Nine of Cups. Alam mo na, Pisces, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumabas si Nine of Cups, eto na yon. Make a wish because wish will be granted for you. And the Star card, yes, a wish will be granted. Whatever you're trying to accomplish is here. So sabi dito, pumasok ka sa mundo kung saan mapapalapit ka at nagiging aligned ka sa mga pangarap mo. Always pray for your alignment. Na sana, God, sana po aligned ako sa wish ko, aligned po ako sa tamang oras, sa tamang pagkakataon para po maabot ko yung gusto ko.
At heto siya, abot kamay na, no? So, tapusin mo na yung past, isara na yan, continue hoping, praying, and wishing, at mag-focus ka sa mga gusto mong makuha because it will be granted for you. Congrats, congrats. I-claim mo to sa baba. Wish granted, prayer granted, success is mine. Okay? Sulat mo yan sa baba. Ang outcome mo yan, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. You have pale, time to get out of a situation. Yes, panahon na daw para kumawala ka sa bigat na ito, sa paghihirap na yan, sa mga takot mo alalahanin. Let go, let go. You have finger warning of a problem. Yes, lahat naman tayo may problema, di ba? Maliit man o malaki. So, kayang-kaya mo yan, normal lang yan. Okay? Another message, you have dragon, beware of self-delusion. O mag-ingat ka daw sa mga iniisip mong ilusyon na hindi totoo. Kailangan talaga nakabase tayo sa realidad, nakabase tayo sa totoo sa buhay natin. Para alam natin yung ikikilos natin, alam natin yung kakapitan natin, at alam natin kung ano yung mga bagay na dapat nating bitawan na. You also have rose, romances in the air. Ooh, para sa mga Pisces dyan, napakaganda daw ng romansa sa buhay mo this week. Congrats po. Ang outcome ni Pisces for December 8 to 14, you have Queen of Cups. Wow, meron kang King and Queen here. Nakita ko for some Pisces dyan, meron kayong heart-to-heart talk with someone. Maaring pag-uusapan nyo na yung karelasyon mo, kung seryoso na ba kayo o meron kayong dapat pag-usapan ng mga sensinan, mag-level up tungkol sa mga confusion sa pagitan ninyo, parang ganyan. But for some, nakita ko rito, merong someone na makakaunawa sa'yo, talagang jive na jive kayo, at siya yung aagapay sa'yo para itulay yung gusto mo this week. Nakita ko kung meron kang aasikasuhin na diskarte tungkol sa pera, no? Talagang this person will be your helping guide, at siya yung talagang makakaunawa sa dinadanas mo today at tutulungan ka niya. Parang ganyan. So don't worry, helping hand is coming. Para sa ibang Pisces naman dyan, nakita ko rito na sundin mo daw ang puso mo. Huwag mo laging i-overthink. Huwag mo laging i-overanalyze. Kapag sinunod mo yung pangarap mo, yung tawag ng damdamin, yung talaga magpapaligaya sa'yo, doon ka talaga lalaya at doon mo mahahanap yung talagang para sa'yo. So listen to your heart. Listen to your intuition. Para gets mo kung alin dyan ang pipiliin para hindi ka na confused. Okay? Clarify natin yan. The Queen of Cups being clarified by the Strength card. Yes. Sabi dito, sa kabila ng problema, sa kabila ng issue, kayang-kaya mo yung panghawakan. Kahit gaano kagulo ang paligid, ikaw lang ang may kayang kontrolin yung gulo at hanapin yung kapayapaan sa puso mo para i-apply dyan. For example, magulo sa pamilya, puro away, sigalot, or puro issue sa trabaho, example lang, meron kang strength and power para maayos yan at makuha mo yung good outcome na gusto mo. Okay? So, sabi rin para sa iba, kung litong-lito ka tungkol sa isang bagay, hanapin mo sa puso mo yung gusto mo talaga, yung passion mo, yung tawag ng damdamin at kapitan mo yun. Maraming tao sa paligid mo maaaring questionin ka, tawanan ka sa mga gusto mong gawin sa talagang nasa puso mo, pero you need to be strong enough to take this, to take care of this at nurture it para magkaroon to ng magandang bunga para sa iyo. Okay? Tibayan ang loob, yakapin ang talagang tinatawag ang damdamin, everything will be fine. Okay? Sa Pisces, ito po ang inyong December 8 to 14. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below and I'll be reading the messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.